Sa mismong sandaling nadiskubre ni Isabela Reyes ang pagtataksil ng asawa at biyenan, gumuho ang lahat, kasabay ng planong agawin ang buong Reyes legacy. Mula sa aksidenteng muntik kumitil sa kanyang buhay hanggang sa paninira sa kanyang pangalan, tahimik siyang bumangon at naghanda ng pagbabalik sa harap ng mga shareholder. Kapag ang isang babaeng pinagkaitan ng lahat ay bumawi, sino ang tunay na mawawasak sa laban ng kapangyarihan at katotohanan? Ang samyo ng nilulutong steak na may butter at rosemary ang unang bumati kay Isabela Reyes pagpasok niya sa kanilang malawak na kusina. Ngumiti siya. Ito ang paboritong ulam ni Miguel, ang kanyang kabiyak. 5 taon na sila ngayong kasal. At para kay Isa, ang bawat araw na kasama ito ay isang biyaya. Maingat niyang inilapag sa ibabaw ng marmol na countertop ang isang bote ng mamahaling red wine. Sa kabilang dulo ng kanilang engrandeng dining hall, nakahanda na ang mesa para sa dalawa. Kumpleto sa mga kumikinang na kubyertos, puting-puting mga plato, at 2 kandilang naghihintay na lamang sindihan. Perpekto. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. Habang binabantayan ang niluluto, hindi niya maiwasang balikan ang mga alaala. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Miguel sa isang business conference. Ang kislap sa mga mata nito habang kausap siya, ang pangako nitong aalagaan siya habang buhay noong araw ng kanilang kasal. You are the queen of my world, Isabela, and I will spend the rest of my life proving that to you. Bulong nito sa kanya noon. At tinupad naman nito yon. Sa loob ng 5 taon, si Miguel ang naging kanyang sandigan, ang kanyang kakampi, ang kanyang mundo. Siya ang CEO ng Reyes Legacy Holdings, isang posisyong minana niya sa kanyang yumaong ama. Ngunit si Miguel, bilang COO, ang kanyang kanang kamay sa lahat ng bagay. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung wala ito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakarehistro ang pangalan ni Miguel. Ngumiti si Isa bago sagutin. Hello, mahal. Bati niya. Ang boses ay puno ng lambing. Hello, sweetheart. Sagot ni Miguel sa kabilang linya. Malambing din ang boses nito, ngunit may kakaibang pagmamadali. I'm so sorry. I know I promised na uuwi ako ng maaga for our anniversary dinner, but something came up. Isang emergency meeting sa Cebu. The investors flew in unexpectedly. Kailangan kong lumipad ngayon din. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Isa. Ngayon na? Pero, paano ang dinner natin? I know, I'm so sorry. Babawi ako, I promise. Pagbalik ko, we'll have the grandest celebration. Happy anniversary, my love. I love you so much. Sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng sinseridad. Napabuntong hininga na lamang si Isa. Disappointed, oo, pero naiintindihan niya. Ganito ang buhay nila. Ang negosyo ay laging nauuna. Okay, mahal. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka sa biyahe mo. I love you too. Pagkatapos ng tawag, tiningnan niya ang perpektong mesa na kanyang inihanda. Ang steak na malapit ng maluto. Ang alak na hindi na mabubuksan. Isang pamilyar na kirot ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang puso, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Babawi si Miguel. Lagi naman itong bumabawi. Habang nililigpit ang mga plato, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isang maikling video lamang ang laman. Nagtaka man ay pinindot niya ang play. Ang video ay medyo madilim at magalaw, tila kuha mula sa malayo. Ngunit kahit malabo, kitang-kita niya. Si Miguel kasama ang isang babae, ang kanyang sekretaryang si Andrea Garcia. Magkahawak kamay silang pumasok sa elevator ng isang pamilyar na hotel. Bago sumara ang pinto ng elevator, yumuko si Miguel at hinalikan si Andrea. Nabitawan ni Isa ang hawak na plato. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng biglaang pagdurog ng kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay niya,
Nang dumating ang kasunod na text mula sa parehong numero, Grand Astoria Hotel, Makati. Room 1208. Baka gusto mong batiin ng personal ang asawa mo. Hindi. Hindi maari. Isang pagkakamali lang ito. Isang masamang biro. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya. Isang puwersang hindi niya maintindihan. Mabilis siyang nagpalit ng damit, kinuha ang susi ng kanyang kotse, at lumabas ng bahay na hindi man lang pinatay ang kalan. Ang biyahe papuntang Makati ay parang isang masamang panaginip. Umuulan ng malakas, at ang mga patak sa windshield ay parang mga luhang hindi niya mailabas. Paulit-ulit sa isip niya ang video. Ang halik. Ang paraan ng paghawak ni Miguel sa baywang ni Andrea. Hindi iyon hawak ng isang amo sa kanyang empleyado. Iyon ay hawak ng isang lalaki sa babaeng pag-aari niya. May paliwanag siya. Bulong ni Isa sa sarili. Paulit-ulit na parang isang dasal. May paliwanag si Miguel. Hindi niya ito magagawa sa akin. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong sa basang kalsada, unti-unting namamatay ang paniniwalang yon, napapalitan ng isang malamig na takot. Narating niya ang Grand Astoria Hotel. Ang karangyaan ng lobby ay tila isang insulto sa nararamdaman niyang kaguluhan. Nanlamig ang buong katawan niya habang naglalakad siya papunta sa elevator. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Alamang kahihiyang malapit na niyang matuklasan. 12th floor. Ang bawat hakbang niya sa malambot na carpet ng hallway ay parang pabigat ng pabigat. Huminto siya sa tapat ng pinto. Room 1208. Ito na yon. Ang pinto sa pagitan ng kanyang perpektong buhay at ng isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang kanyang wallet. Nandoon ang supplementary card na bigay sa kanya ni Miguel. Isang all-access card. Biro nito noon. Para kahit saan man ito magpunta ay parang kasama pa rin siya. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa maramdaman ang lasa ng dugo. Itinapat niya ang card sa sensor. Ang mahinang click ng pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang putok ng baril. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa malaking bintana na tanaw ang kumikinang na syudad ng Makati ang nagsisilbing ilaw. May mga damit na nakakalat sa sahig. Isang pamilyar na Amerikana ni Miguel. Isang pulang bestida na siguradong hindi sa kanya. At may mga tunog. Halakhak. Isang mahinang halakhak ng babae na kilalang kilala niya. Ang halakhak ni Andrea. Sumunod ang boses ni Miguel. Malambing at mapaglaro. You're so beautiful. Doon, sa ibabaw ng nagulong kumot ng king-sized bed, nakita niya sila, ang kanyang asawa at ang sekretarya nito. Ang mundo ni Isabela ay tumigil sa pag-ikot. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay hindi unti-unti, kundi biglaan. Isang matalim na saksak na tumagos sa kanyang puso at kaluluwa. Napaatras siya, at ang likod niya ay tumama sa malamig na pader ng hallway. Bigla siyang napahawak sa kanyang bulsa. Ang kanyang telepono. Naramdaman niya itong dumulas sa kanyang nanginginig na kamay. Bumagsak ito sa sahig, lumikha ng isang mahinang kalabog na hindi nila narinig sa loob. At sa sandaling iyon ng katahimikan para sa kanya, sa gitna ng kanilang paglalambingan, narinig niya ang boses ni Miguel. Hindi na ito malambing. Ito ay malamig, puno ng ambisyon at kalkulado. Konting tiis na lang, mahal. Malapit nang mapa sa atin ang lahat ng yaman ng mga Reyes. Hindi alam ni Isabela kung gaano siya katagal na nakatayo roon sa madilim na hallway. Ang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso at ang paulit-ulit na mga salita ni Miguel sa kanyang isipan. Konting tiis na lang, mahal. Malapit nang mapa sa atin ang lahat ng yaman ng mga Reyes. Hindi lang ito simpleng pambababae. Ito ay isang plano, isang sabwatan, ang 5 taon ng kanilang pagsasama, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga halik.
Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang tau-tauhan sa isang dula na hindi niya alam na siya pala ang bida na siyang wawasakin sa huli. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi tawa ng tuwa, kundi tawa ng isang taong nawawala sa katinoan. Ang tunog ay umaling-awngaw sa tahimik na hallway. Isang tunog na basag at puno ng pait. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa pinto ng room 1208 ay isang hakbang palayo sa buhay na kanyang nakilala. Hindi na siya si Mrs. Isabella de Villa ang masayang may bahay. Hindi na niya alam kung sino siya. Pumasok siya sa elevator na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin sa kanyang magulong buhok at mga matang walang buhay. Pagdating sa parking lot, pumasok siya sa kanyang kotse at pinaandar ito, walang patutunguhan, walang direksyon. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, sinasabayan ng unos sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga wiper ng sasakyan ay walang tigil sa paghataw. Pilit na nililinis ang salamin, ngunit ang paningin ni isa ay nananatiling malabo. Nababalutan ng mga luhang sa wakas ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang perpektong asawa, ang kanyang mapagmahal na si Miguel, isang ahas, isang manloloko, isang magnanakaw na nagnanais kunin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang Reyes Legacy Holdings, ang legacy ng kanilang pamilya. Hindi, bulong niya habang mahigpit na hawak ang manibela. Hindi ko ibibigay sa inyo. Habang binabagtas niya ang madulas na kalsada ng Ayala Avenue, isang pamilyar na itim na sedan ang lumabas mula sa driveway ng Grand Astoria Hotel. Ang kotse ni Miguel. Kahit sa kalayuan, natanaw niya ang anino ng dalawang tao sa loob. Sila, masaya, nagtatawanan, habang siya ay durog na durog. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang madilim, mapanganib, at hindi kapani-paniwala. Isang ideya na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nasirang puso. Kung wawasakin nila ang mundo niya, wawasakin din niya ang sa kanila. Walang pag-aalinlangan, inilipat niya ang kanyang paa mula sa preno patungo sa gas. Dinidiinan niya ito ng buong lakas. Ang makina ng kanyang mamahaling sasakyan ay umungol na parang isang mabangis na hayop. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mga guhit na lamang sa kanyang paningin. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang itim na sedan sa kanyang harapan. Ang target. Naalala niya ang kanyang ama, ang huling habilin nito bago ito pumanaw. Isa, anak. Ang kumpanya ang buhay ko. Ingatan mo ito. Ito ang pamana ng ating pamilya. Para sa iyo, Dad. Humagulhol si Isa. Patawarin mo ako. Sa isang iglap, nangyari ang lahat. Isang nakabibinging dagundong. Ang marahas na pagpilipit ng mga metal. Ang nakasisilaw na pagbasag ng libo-libong piraso ng salamin. Isang matinding yugyog ang naghagis sa kanya pasulong. At pagkatapos, ay isang malakas na paghampas sa kanyang ulo. At pagkatapos, katahimikan at kadiliman. Ang unang namulat kay Isa ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at gamot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasaan siya? May mabigat na kirot sa kanyang ulo. Nang sinubukan niyang gumalaw, isang matinding sakit ang naramdaman niya sa buong katawan. Gising ka na pala. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo sa isang silya ay isang babae. Matikas ang tindig, nakasuot ng eleganteng itim na damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ngunit ang mga mata nito, nakatitig sa kanya, ay puno ng yelo at pagkasuklam. Si Doña Esmeralda de Villa, ang ina ni Miguel. Doña,
Hirap na sabi ni Isa. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Si Miguel? Nasaan siya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay may bigat. Huwag mong isubo ang pangalan ng anak ko, Isabela. Wala kang karapatan. Hinawakan ni Doña Esmeralda ang dulo ng kama. Ang mga kuko nitong kulay dugo ay bumaon sa puting sapin. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik na parang isang ahas na handang tumuklaw. Dahil sa ginawa mo, lumpo na habang buhay ang anak ko. At ikaw, Isabela, babayaran mo ang lahat ng ito. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Isabela. Lumpo na habang buhay ang anak ko. Lumpo. Isang salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan. Bawat ulit ay may kasamang matinding pagsaksak ng konsensya at sakit. Kasalanan niya. Ano man ang panlolokong ginawa ni Miguel, ang nangyari rito ngayon ay dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala, hiha. Muling nagsalita si Doña Esmeralda, ngunit ang tono nito ngayon ay nagbago. May halong pekeng pag-aalala, isang tamis na mas masahol pa sa lason. Hindi ka namin pababayaan. Nandito kami para tulungan kang ayusin ang lahat. Kinabukasan, naintindihan ni Isa kung ano ang ibig sabihin ng tulong na yon. Pumasok si Doña Esmeralda sa kanyang silid sa ospital, ngunit hindi na ito nag-iisa. Kasama nito ang isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang itim na leather briefcase. Ang abogado ng mga De Villa. Isabela, this is Attorney Robles. Pakilala ni Doña Esmeralda. Ngumiti ang abogado sa kanya, isang nangiting hindi abot sa mga mata. Mrs. De Villa, I'm sorry for your loss and your current predicament. Sabi ng abogado. Inilapag nito ang briefcase sa isang maliit na mesa. We are here to help you manage things while you're recovering. Binuksan nito ang briefcase at naglabas ng isang makapal na pligo ng mga dokumento. Inilatag nito ang mga yon sa ibabaw ng kama ni Isa. These are just standard papers, a special power of attorney, temporary transfer of administrative duties for Reyes Legacy Holdings, para masigurong tuloy-tuloy ang operasyon ng kumpanya habang wala ka. Naguluhan si Isa. Ang sakit ng ulo niya ay lalong tumitindi. Pilit niyang binasa ang mga nakasulat, ngunit ang mga letra ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang tanging naiintindihan niya ay ang mga salitang transfer, authority, at irrevocable. Ano? Ano ito? Hirap niyang tanong. Isang paraan para protektahan ang kumpanya at ang kinabukasan mo. Malumanay na sagot ni Doña Esmeralda. Hinahaplos ang kanyang braso na para bang isa itong mapagmahal na ina. Ngunit ang haplos nito ay malamig na parang balat ng isang ahas. Sa kondisyon mo ngayon, you are not mentally and emotionally fit to run a multi-billion peso corporation. Hayaan mo munang kami ang mamahala. Para rin ito sa iyo, para kay Miguel. Ang pangalan ni Miguel, iyon na naman. Ang bigat ng kasalanan ay muling dumagan sa kanya. Siguro tama nga sila. Paano niya patatakbuhin ang isang kumpanya kung hindi man lang niya kayang ayusin ang sarili niyang buhay? Pakiramdam niya ay nalulunod siya, walang makapitan. Inabot ni Attorney Robles ang isang fountain pen. Just sign here, Mrs. De Villa, at the bottom of each page. Tiningnan ni Isa ang pen. Pagkatapos ay ang mga dokumento. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang kanyang legacy, ay isusuko na lang niya ng ganito? Napapikit siya. Wala siyang lakas para lumaban. Wala siyang kakampi. Nag-iisa na lamang siya. Dahan-dahan, nanginginig niyang inabot ang panulat. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo nito sa papel, isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumukaw sa kanilang lahat. Isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid. Nakasuot ito ng navy blue suit
na tila isinukat para sa kanya. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad at ang mga mata nito ay matalim habang tinitingnan ng eksena sa loob ng kwarto. "Sandali," sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat at kapangyarihan. Hindi siya pipirma ng kahit ano. Napatigil ang lahat. Kumunot ang noo ni Doña Esmeralda. "Sino ka? At anong karapatan mong makialam dito?" Diretsong lumakad ang lalaki palapit sa kama. Hindi pinansin si Doña Esmeralda. Ang tingin nito ay nakatuon lamang kay Isa. At sa pagitan ng pagkalito, isang pamilyar na kislap sa mga matang yun ang nagbalik kay Isa sa nakaraan. "Rafa?" Mahinang bulong niya. Ngumiti ng bahagya si Rafael Rafa Santiago, ang kaibigan niya noong kabataan, na matagal na niyang hindi nakikita. "Ako nga, Isa. I'm sorry kung ngayon lang ako nakarating." "Ano yung ibig sabihin nito?" Singhal ni Doña Esmeralda, halatang naiinis na. "Security! Palabasin ang taong ito." "Hindi niyo ako pwedeng palabasin," sagot ni Rafa. Inilabas nito ang isang business card at iniabot kay Attorney Robles. "Rafael Santiago, I am Isabella Reyes's legal counsel, appointed by her late father, Don Alberto Reyes, as stated in his last will and testament." Namutla si Attorney Robles pagkabasa sa card. Si Rafa ay hindi lang basta abogado. Partner ito sa isa sa mga pinakamalaking law firm sa bansa. Humarap si Rafa kay Isa. "Isa, your father knew this day might come. He anticipated that someone might try to take advantage of you in a moment of weakness." Mula sa dala nitong portfolio, naglabas si Rafa ng isang dokumento. "This is a copy of your prenuptial agreement with Miguel de Villa. At ito naman ang kopya ng huling habilin ng iyong ama. May isang protective clause na nakasaad dito. It clearly states that any special power of attorney or document of transfer signed by you will be considered null and void if you are under extreme duress or are physically or mentally incapacitated. The accident and your current confinement fall squarely under that clause." Para itong isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ang kumpiyansa sa mukha ni Doña Esmeralda ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at hindi makapaniwalang galit. "That's preposterous," sigaw niya. "It's the law, Doña Esmeralda," kalmadong sagot ni Rafa. "Subukan niyong ipilit ang mga dokumentong yan at mahaharap kayo sa kasong fraud at coercion. I suggest you and your counsel leave. My client needs to rest." Walang nagawa si Doña Esmeralda kundi umalis. Kasama ang kanyang abogado, ang mukha ay puno ng pagbabanta. Nang sila na lamang ni Rafa ang naiwan, doon palang nakahinga ng maluwag si Isa. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula na namang pumatak. Akala ko katapusan na," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Umupo si Rafa sa silyang inupuan ni Esmeralda kanina. "Hindi pa, Isa. Hindi pa." Tiningnan niya ito ng may pag-aalala, ngunit may determinasyon din sa kanyang mga mata. Muling nagsalita si Rafa at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay mas seryoso. "Hindi pa tapos ang laban, Isa. Ngayon pa lang tayo magsisimula. May isang malaking sikreto ang pamilya de Villa na kailangan mong malaman." Tinitigan ko si Isabella habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Nakikita ko pa rin sa kanya ang batang si Isa na kalaro ko noon sa hardin ng kanilang mansyon, isang batang prinsesa na walang muwang sa kalupitan ng mundo. Ngayon, ang prinsesang yun ay hinarap sa isang bangungot at tungkulin kong iabot sa kanya ang espada para labanan ito. Ang bigat ng kwentong daladala ko ay parang isang malaking bato sa aking dibdib. Ito ang sikretong ipinagkatiwala sa akin ng aking ama, na siyang naging pinagkakatiwalaang abogado at kaibigan ni Don Alberto Reyes. "Rafa, darating ang araw, baka kailanganin ni Isabella ang katotohanan. Maging handa ka." Bilin niya bago siya pumanaw. Huminga ako ng malalim. "Isa,
Ang sasabihin ko sa iyo ay mahirap pakinggan, pero kailangan mong malaman ang buong katotohanan para maintindihan mo kung sino talaga ang mga kalaban mo. Nakatingin lang siya sa akin, ang mga matay nagtatanong, naghihintay. Kilala ko ang ama mo, Isa, at kilala ko rin ang ama ni Miguel, si Don Gregorio de Villa. Panimula ko. Hindi sila laging magkaaway. Sa katunayan, dati silang matalik na magkaibigan. Parang magkapatid ang turingan nila. Nagkwento ako. Isinalaysay ko ang panahon kung kailan magkasosyo pa sa negosyo ang dalawang Don. Pareho silang magaling, parehong ambisyoso. Ngunit ang pagkakaibigan nila ay nasubok nang magsimula silang magkaroon ng magkaibang pananaw sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Naging kompetisyon ang kanilang pagsasama, isang nag-aapoy na kompetisyon na nauwi sa isang mapait na paghihiwalay. Ang ama mo, mas naging matagumpay. Pagpapatuloy ko. Ang Reyes Group of Companies ay lumago ng husto, habang ang De Villa Corporation ay unti-unting bumagsak. Sinubukan ni Don Gregorio na bumawi, ngunit sunod-sunod ang naging kamalasan niya sa negosyo. Hanggang sa isang araw, gumuho ang lahat para sa kanila. Na-bankrupt ang De Villa Corporation. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Isa. Ang kwento ng pagbagsak ng mga De Villa ay naging malaking balita noon, ngunit hindi niya alam ang buong detalye. Hindi kinaya ni Don Gregorio ang kahihiyan. Sabi ko sa mas mababang boses. Isang gabi, sa loob ng kanyang opisina, tinapos niya ang sarili niyang buhay. Isang mahinang singhap ang kumawala kay Isa. Diyos ko. Ang trahedyang yon ang naging lason sa isipan ni Doña Esmeralda. Sa halip na tanggapin ang naging pagkakamali ng kanyang asawa sa negosyo, sinisi niya ang iyong ama. Para sa kanya, inagaw ni Don Alberto ang lahat sa kanila. Ang galit na yon, Isa, ipinasa niya sa kanyang kaisa-isang anak na si Miguel. Dito na nanginig ang mga labi ni Isa. Unti-unti niyang pinagdudugtong ang lahat. Ang paglapit ni Miguel sa iyo, ang panliligaw, ang kasal. Sabi ko, pinipilit na maging matatag ang aking boses para sa kanya. Hindi ito nangyari dahil sa pagkakataon. Ito ay isang plano, isang matagal nang binuong plano para makaganti. Ang pakasalan ka, makuha ang tiwala mo, at sa tamang panahon, kunin ang lahat ng yaman at ang kumpanyang itinayo ng ama mo. Iyon ang kanilang ultimate revenge. Hindi! Umiling-iling si Isa. Ang mga luhay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi. Ang pagmamahal niya, ang mga sinabi niya, lahat ba yon? Kasinungalingan? Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang namnamin ang sakit ng katotohanan. Nakita ko ang pagguho ng huling piraso ng pag-asang kumakapit sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, nakita ko ang isang pagbabago. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan. Ang kalungkutan ay nag-apoy at naging galit. Ang mga kamay niyang kanina'y nanginginig ay mahigpit na nakakuyom ngayon. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang pribadong silid, sa isa ring mamahaling ospital, itinutulak ng isang nurse ang wheelchair kung saan nakaupo si Miguel de Villa. Ang dati makisig at aroganteng lalaki ay ngayon nakatingin sa kawalan. Ang mga binti na babalutan ng makapal na kumot. Nakatayo sa tabi ng bintana, si Doña Esmeralda, nakatingin sa labas. Ang muka ay kasing tigas ng bato. Hindi ako makapaniwalang nakalusot ang gagong Santiago na yon. Nanggigigil na, sabi ni Miguel. Hinampas ang braso ng kanyang wheelchair. Ang lapit na sana, Mama. Ang lapit na. Huminahon ka, anak, sabi ni Esmeralda. Hindi pa rin lumilingon. Isa lamang itong pagkaantala. Hindi pa tapos ang laban. Anong hindi pa tapos? Lumpo na ako. At ang babaeng yon, malaya pa rin. Dapat ay nasa kulungan siya. Humarap sa wakas si Esmeralda sa kanyang anak. Lumapit ito at lumuhod sa harap ng wheelchair. Hinawakan ang mukha ni Miguel. Sisirain natin siya, Miguel. Sisirain natin ang pangalan niya.
kukunin natin ang simpatiya ng publiko. At sa huli, kukunin pa rin natin ang kumpanya. Dahan-dahan anak, ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain kapag malamig. Pabalik sa silid ni Isa, pinunasan niya ang kanyang huling luha. Tumingin siya sa akin, at ang babaeng nakita ko ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina. Ang mga mata niya ay may talim na, may apoy. Salamat, Rafa, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may kakaibang bigat. Isang lamig na nakakakilabot. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Tumayo siya mula sa kama, kahit na halatang nahihirapan pa. Naglakad siya papunta sa bintana at tinanaw ang syudad sa labas. Ang syudad na dapat ay paghaharian niya. Kung gusto nila ng digmaan, sabi niya, hindi lumingon sa akin. Ibibigay ko sa kanila. Pero sa mga patakaran ko, 2 linggo. 2 linggo siyang nagkulong sa kanyang silid sa ospital. At pagkatapos ay sa kanyang tahimik na mansyon. 2 linggong paggaling. 2 linggong paghahanda. Ngayon, handa na siyang bumalik sa pugad ng mga ahas. Habang bumababa siya mula sa kanyang kotse sa tapat ng nagtataasang gusali ng Reyes Legacy Holdings, ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Ang mga security guard na dati masayang bumabati sa kanya ay yumuyuko na lamang, hindi makatingin ng diretso. Ang mga empleyado sa lobby ay biglang tumatahimik pagdaan niya, ngunit ramdam niya ang kanilang mga bulungan na parang mga bubuyog na sumusunod sa kanyang likuran. Siya na ba yan? Kawawa naman. Mukhang stress na stress. Narinig ko, baka daw tanggalin na siya bilang CEO. Hindi niya sila pinansin. Itinuon niya ang kanyang paningin sa dulo ng lobby, sa pribadong elevator na patungo sa executive floor. Nakasuot siya ng isang itim na power suit na may matutulis na balikat. Isang baluti na pinili niya para sa digmaang ito. Ang dati malambot niyang puso ay pansamantala niyang ibinaon sa ilalim ng bakal na determinasyon. Pagpasok niya sa boardroom, naroon na silang lahat. Ang mga miyembro ng board of directors, mga matatandang lalaki at babae na nakasama ng kanyang ama sa loob ng maraming taon ay nakaupo sa paligid ng mahabang mahogany table. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, mahirap basahin, at sa kabilang dulo, diretsong nakaupo sa tapat ng silyang para sa kanya ay si Doña Esmeralda de Villa. Hindi ito miyembro ng board, ngunit bilang ina ng COO na si Miguel, ginamit nito ang moral obligation para makadalo. Sa tabi nito ay si Attorney Robles, handa sa anumang legal na bakbakan, walang bumati, kay Isa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay masakit sa tainga. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kabisera, ang upuan ng CEO, ang upuan ng kanyang ama. Umupo siya ng may awtoridad na pilit niyang ipinapakita, kahit na ang puso niya ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Good morning. Panimula niya. Ang boses ay matatag, walang bahid ng panginginig. Let's begin. Ngunit bago pa man niya masimula ng agenda, tumayo si Doña Esmeralda. Bago ang lahat, Madam Chairwoman, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng paggalang sa ngalan ng pamilya de Villa. At bilang isang nag-aalalang kasama sa kumpanyang ito, mayroon kaming isang importanteng mosyon na nais iharap. Itinaas ni Attorney Robles ang isang folder. My client, Doña Esmeralda de Villa, is formally moving to call for a vote of no confidence against our current CEO, Mrs. Isabella Reyes de Villa. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong silid. Ito na yon, ang atake. At ano ang basihan ng inyong mosyon? Kalmadong tanong ni Isa kahit na gusto na niyang sumigaw. Ang iyong kasalukuyang kalagayan, Isabella. Malungkot na sabi ni Doña Esmeralda na parang isa siyang martir. Ang trahedyang nangyari, nauunawaan naming lahat na ito'y nagdulot sa iyo ng matinding emotional and psychological distress. Hindi namin masisisi kung ang iyong pag-iisip ay hindi na ganoon kalinaw tulad ng dati. Ipinakita ni Attorney Robles ang laman ng folder.
We have here a psychiatric evaluation from a renowned doctor, stating that Mrs. Devilla is suffering from acute post-traumatic stress disorder, making her mentally unfit to lead a multi-billion peso corporation at this critical time. Ramdam ni Isa ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ang kapal ng mukha nila. Gagawa sila ng pekeng dokumento para lang wasakin siya. Tiningnan niya ang mga miyembro ng board. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ang lason ni Esmeralda ay gumagana, ngunit hindi siya natinag. Ito ang eksenang pinaghandaan nila ni Rafa. Isang mahinang katok ang narinig bago bumukas ang pinto. Pumasok si Rafa, dala ang sarili niyang mga dokumento. Paumanhin sa abala, sabi ni Rafa, yumuko ng bahagya sa board. Ngunit dahil pinag-uusapan na rin lang ang kalusugan ng aking kliyente, nais kong ipresenta ito. Inilapag ni Rafa sa harap ng lahat ang isang opisyal na medical report mula sa Makati Medical Center, pirmado ng pinuno ng Neurology at Psychiatry Department. This is a comprehensive medical report certifying that Mrs. Isabella Reyes is of sound mind and body and is perfectly capable of fulfilling her duties as CEO. Ang aksidente ay nagdulot ng minor physical injuries, ngunit walang epekto sa kanyang mental faculties. Pagkatapos ay bumaling si Isa kay Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na po ba kayo sa inyong dula, Doña Esmeralda? Nagulat si Esmeralda sa kanyang tapang. Ang kalusugan ko ay nasa perpektong kondisyon. Pagpapatuloy ni Isa, ang boses ay tumataas. Puno ng kapangyarihan. Ang tanong dito ay hindi ang aking kalusugan, kundi ang inyong tunay na motibo. Bakit ganoon na lamang ang inyong pagpupumilit na makuha ang posisyong ito? Interes ba ng kumpanya ang iniisip ninyo o interes ng sarili ninyong bulsa? Isang digmaan ng mga mata ang namagitan sa dalawang babae. Ang tensyon ay halos hiniwa sa hangin. That's enough! Sabi ng pinakamatandang miyembro ng board, si Mr. Jimenez. Ang mosyon ay naiharap na. Kailangan nating itong pagbutuhan. All those in favor of the vote of no confidence against CEO Isabella Reyes, please raise your hands. Isa, dalawa, tatlo, apat na kamay ang tumaas. Kasama na ang mga board members na halatang nabili na ng mga Devilla. All those against the motion. Isa, dalawa, tatlo, apat din. Ang mga tapat pa rin sa pamilya Reyes, isang tabla. Huminga ng malalim si Mr. Jimenez. The board is tied. Ayon sa ating bylaws, ang magiging desisyon ay nakasalalay ngayon sa boto ng isa pang shareholder. Ang boto na magiging tiebreaker. Tumingin si Mr. Jimenez sa paligid ng silid, pagkatapos ay kay Isa. Ang problema, ang shareholder na ito na may hawak ng 10% ng kumpanya ay hindi kailanman nagpakita o nakipag-ugnayan sa atin. Lumabas ako ng boardroom na may bigat sa aking dibdib. Isang tabla. Isang pansamantalang kaligtasan, ngunit hindi isang tunay na panalo. Ang aking posisyon bilang CEO ng sarili kong kumpanya ay nakabitin sa isang sinulid, hawak ng isang misteryosong estranghero. Sino ang shareholder na ito, Rafa? Tanong ko habang naglalakad kami pabalik sa aking opisina. Bakit hindi ko siya kilala? Ang 10% yon ay ibinenta ng iyong ama ilang taon bago siya pumanaw. Paliwanag ni Rafa. Ang mukha'y seryoso. It was a private sale. Ang pangalan na nakarehistro ay isang shell corporation na nakabase sa British Virgin Islands. Halos imposibleng matukoy kung sino ang tunay na may-ari. Sinusubukan na ng team ko, pero malalim ang kanilang pagtatago. Napahilamos ako sa aking mukha. Isang multo mula sa nakaraan ng aking ama ang siyang magdidikta ng aking kinabukasan. Ang sumunod na mga araw ay impyerno. Ang pagkakahati ng board ay naging dahilan ng pagkakahati ng buong kumpanya. Bawat desisyon ko ay kinukwestiyon. Bawat galaw ko ay binabantayan. At mas masahol pa,
Nagsimulang gumuho ang lahat mula sa loob. Isang umaga, isang malaking balita ang sumabog sa lahat ng business newspapers. Reyes Legacy Holdings faces major setback as confidential project blueprint leaks to competitor. Ang Project Aquila, isang revolutionary real estate development project na ako mismo ang nagkonsepto, ay napunta sa aming pinakamalaking karibal. Ito ang proyektong inaasahan kong magpapatunay sa aking kakayahan bilang leader. Ngayon, abo na ang lahat. Paano ito nangyari? Sigaw ko sa aking mga department heads sa isang emergency meeting. Ang blueprint na yon ay nasa iisang secured server lamang. Sino ang may access dito? Walang makasagot. Lahat ay nakayuko. Takot. Hindi pa dyan natapos. Kinabukasan, isang wildcat strike ang biglang inorganisa ng mga manggagawa sa isa sa aming pinakamalaking construction sites. Ang dahilan, isang kumalat na balita na magkakaroon ng malawakang tanggalan, isang balitang walang katotohanan. Huminto ang trabaho. Araw-araw, milyon-milyong piso ang nawawala sa kumpanya. Ang presyo ng aming stock ay nagsimulang bumagsak na parang isang bato. Gabi-gabi, umuuwi akong pagod na pagod. Hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ramdam ko ang unti-unting paghigpit ng bitag sa aking leeg. Alam kong si Doña Esmeralda ang may pakana ng lahat. Ngunit paano niya ito nagagawa? May espiya tayo sa loob, Isa. Sabi ni Rafa isang gabi habang pinag-aaralan namin ang mga nangyayari sa aking opisina. May nagbibigay sa kanila ng impormasyon mula sa pinakamataas na antas. Pero sino? Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay mga taong pinagkakatiwalaan din ni Papa. Ang katapatan ay may presyo, Isa. Malungkot na sabi ni Rafa. Kailangan nating maglagay ng pain. At iyon ang ginawa namin. Nagpatawag ako ng isang maliit at confidential na meeting. Tanging ang mga pinagkakatiwalaan kong mga executive lamang ang naroon. Ang CFO, ang head ng legal, at ang aking tiyo, si Tito Rodolfo, ang kapatid ng aking ina, na siyang tumatayong Vice President for Operations. Siya ang tumayong parang pangalawang ama sa akin mula nang mamatay si Daddy. Mayroon tayong bagong plano, sabi ko sa kanila. Project Phoenix, isang secret merger proposal sa isang malaking kumpanya mula sa Singapore. Ito ang babawi sa lahat ng nawala sa atin. Pero kailangan itong manatiling sikreto sa ating apat lamang. Isang kasinungalingan. Walang Project Phoenix. Walang Singaporean company. Isang pain na inihagis namin sa madilim na tubig, naghihintay kung sino ang kakagat. Hindi kami naghintay ng matagal. 2 araw pagkatapos ng sikretong meeting, nakatanggap si Rafa ng tip mula sa isang source. Isang private investigator ang na-hire ni Doña Esmeralda para alamin ang tungkol sa isang Project Phoenix. Kumagat ang isda. At ang sakit na naramdaman ko ay mas matindi pa kaysa sa pagtataksil ni Miguel. Ipinatawag ko si Tito Rodolfo sa aking opisina. Pumasok siya na may ngiti sa kanyang mga labi. Isa, anak, anong maitutulong ko sa'yo? Inilapag ko sa mesa ang isang litrato. Isang surveillance photo na kuha ng investigador ni Rafa. Nakuha ng si Tito Rodolfo na palihim na nakikipag-usap kay Attorney Robles sa isang madilim na restaurant. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Namutla siya na parang isang papel. Titito, bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Ang boses ko'y basag. Bakit, Tito? Itinuring kitang pamilya. Isa, pakinggan mo ako. Nanginginig niyang sabi. Bakit? Sigaw ko at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bagsik sa aking mga mata. Ipinangako nila sa akin. Sumabog na rin siya. Ipinangako nila na kapag napaalis ka na, ako ang gagawin nilang CEO. Pagod na akong maging anino lang ng ama mo at anino mo. Karapatan ko rin ang posisyong yon. Gumuho ang huling piraso ng tiwala ko sa mga taong nakapaligid sa akin.
ang sarili kong kadugo, ang taong dapat ay poprotekta sa akin. Tumayo ako, lumakad papunta sa aking telepono at pinindot ang numero para sa security office. Hindi isa, maawa ka. Pamilya mo ako. Pagmamakaawa niya, lumuhod sa aking harapan. Tiningnan ko siya. Walang emosyon. Ang puso ko'y manhid na sa sakit. Sa pamilya Reyes, malamig kong sabi, ang katapatan ay hindi nabibili. At ang pagtataksil ay may isang kabayaran lang. Umupo ako sa aking vanity mirror. Maingat na inilalagay ang aking mga perlas na hikaw. Sa salamin, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng sanay sa laban. Ang pagkakatanggal kay Rodolfo ay isang maliit na aberya lamang. Maraming paraan para sirain ang isang tao. At ang pinakamabisa ay ang sirain siya sa mata ng lahat. Ang aking anak, ang aking pobreng si Miguel, ay tulala pa ring nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid ng silid, nakatanaw sa malawak na hardin. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na abo, ngunit ang apoy sa aking puso ay mas lalo pang nag-aalab. Gagawin ko siyang apoy para sa aming paghihiganti. Magbihis ka, Miguel, utos ko. Darating na ang television crew. Ano na naman ito, Mama? Walang ganang tanong niya. Pagod na akong maging props sa mga plano mo. Nilapitan ko siya. Ang aking mga kamay ay marahang humaplos sa kanyang balikat. Hindi ka props, anak. Ikaw ang biktima. At ngayon, ipapakita natin sa buong Pilipinas kung gaano kalupit ang babaeng muntik nang pumatay sa'yo. Ilang oras ang lumipas. Ang aming sala ay naging isang makeshift television studio. Ang sikat na broadcast journalist na si Tina De Castro, na kilala sa kanyang mga madamdaming interview, ay nakaupo sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay puno ng simpatiya. Pekeng simpatiya. Alam ko ang laro niya. At mas magaling ako sa larong ito. Nagsimula ang interview. Doña Esmeralda, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin sa inyong tahanan sa gitna ng inyong pinagdadaanan. Panimula ni Tina. Kumusta na po ang kalagayan ni Mr. Miguel de Villa? Huminga ako ng malalim. Hinayaang mangilid ang mga luha sa aking mga mata. Isang sining na pinag-aralan ko sa loob ng maraming taon. Araw-araw ay isang pakikibaka, Tina. Araw-araw, nakikita ko ang aking anak na dating puno ng buhay. Ngayoy nakakulong sa upuang yan. At ang pinakamasakit, ang may gawa nito sa kanya ay ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ikinuwento ko ang isang bersyon ng katotohanan na ako ang lumikha. Isang kwento ng isang mapagmahal na asawa na nagtatrabaho ng husto para sa kinabukasan nila at isang asawang may problema sa pag-iisip, selosa at bayolente. Hindi na bago ang kanyang mga pagseselos, sabi ko, humihikbi. Ngunit hindi namin akalain na hahantong sa ganito. Tinawagan niya ang aking anak. Noong gabing iyon, nagwawala, nagbabanta, at pagkatapos, sinadya niyang banggain ang sasakyan ng aking anak. Sa tamang pagkakataon, pumasok si Andrea Garcia sa eksena. Umiiyak, nakahawak sa kanyang braso na may pekeng benda. Ikinuwento niya kung paano siya hinaras ni Isabela sa opisina at kung paano siya idinamay sa gabi ng aksidente dahil lamang kasama niya ang kanyang boss. Ngunit ang pinakasentro ng drama ay ang huling bahagi. Inilabas ko si Miguel, nakatulala. Ang mga matay walang buhay. Miguel, anak, malamig kong tanong, may gusto ka bang sabihin kay Isabela? Tumingin siya sa kamera at sa isang iglap nakita ko ang dating Miguel, ang magaling na aktor. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isa, bakit? Minahal kita. Minahal kita ng sobra-sobra. Pagkatapos ng interview, alam kong nanalo na kami. Kinabukasan, ang mukha ni Isabela ay nasa lahat ng dyaryo at television screens. The Devil Wears Prada,
The Dark Side of a CEO Heiress. Isabella Reyes, a violent wife? Ang social media ay sumabog. Ang mga komento ay walang awa. Grabe, mukha pa namang anghel. Pera lang talaga ang habol ng mga mayayaman na yan. A justice for Miguel, ikulong ang baliw na asawa. Nasiyahan ako habang binabasa ang bawat komento. Ngayon, paano siya lalaban? Ang buong mundo ay kalaban na niya. At habang nasa rurok ako ng aking tagumpay, nakita ko ang pagdating ni Isabella sa kanyang opisina sa TV. Sinalubong siya ng isang pader ng mga reporter at cameraman. Ang kanilang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Mrs. Reyes, totoo po bang sinadya ninyong patayin ang inyong asawa? May problema po ba kayo sa pag-iisip? Anong masasabi niyo sa paratang na kayo ay isang bayolenteng asawa? Tiningnan niya ang mga kamera. Sa isang sandali, nakita ko ang sakit at pagkagapi sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang malamig na determinasyon na nagpakilabot sa akin. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pumasok siya sa gusali. Iniwan ang magulong media sa likuran. Ngunit alam kong sa loob, wasak na siya. At iyon pa lang ang simula. Tinawagan ko si Attorney Robles. Ihanda mo na ang kaso. Idemanda natin siya ng attempted murder. At habang ginagawa mo yan, i-file mo na rin ang petition para i-freeze ang lahat ng personal assets niya. Tingnan natin kung gaano siya katapang kapag wala na siyang perang panggastos. Ang mga salita ay may kapangyarihan, kapangyarihang bumuo at kapangyarihang sumira. At sa loob ng isang linggo, naramdaman ko ang buong bigat ng kapangyarihan nilang sumira sa akin. Ang bawat araw ay nagsisimula sa pagtingin sa aking sarili sa salamin at pagtatanong kung ako pa ba ang babaeng nakikita ko o kung ako na ba ang halimaw na ipinipinta nila sa buong mundo. Ang dating paggalang ng mga tao ay napalitan ng takot at pagkasuklam. Ang mga kaibigan ko sa alta sosyedad ay biglang hindi na matawagan. Ako ay naging isang salot, isang pariya sa sarili kong mundo. Ang unang dagok ay dumating sa bangko. Kailangan kong mag-withdraw ng malaking halaga para sa payroll ng aking mga personal na staff sa mansyon. Ngunit nang iabot ko ang tseke, bumalik ang teller na may pag-aalinlangan sa mukha. Ipinatawag niya ang bank manager. "I'm very sorry, Mrs. Reyes," sabi ng manager sa loob ng kanyang salaming opisina. "But we received a court order this morning. Lahat po ng inyong personal bank accounts, credit cards, and other assets are temporarily frozen, pending the investigation on your case." Nanlamig ako. Frozen. Hindi ako makapaniwala. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang minana ko sa aking mga magulang, ay hindi ko na magagalaw. Nakatingin sa akin ang manager na may halong awa. Kinuha niya ang gunting at sa harap ko mismo, pinutol ang aking black card. Ang bawat snip ay parang isang sampal sa aking pagkatao. Lumabas ako ng bangko na tulala. Paano na? Paano ko babayaran ang mga tao ko? Ang mga gastusin sa bahay? Si Rafa? Ang pangalawang dagok ay mas matindi. Dumating ito sa lugar na dati kong itinuturing na pangalawang tahanan. Ang boardroom. "Isabella, kailangan nating maging praktikal," sabi ni Mr. Jimenez, ang miyembro ng board na pinaka-nire-respeto ko. "Ang stock prices natin ay bumabagsak araw-araw mula nang pumutok ang iskandalo. The investors are getting nervous. The board is suggesting that you take an indefinite leave of absence para humupa ang issue." Isang leave? Hindi ko makapaniwalang tanong. "Mr. Jimenez, iyon ay pag-amin na sa kasalanan. Isa itong pag-atras. Isa itong strategic retreat, Isabella." Giit ng isa pang board member, isa sa mga dating kaalyado ko. "Hindi kayang isakripisyo ng kumpanya ang lahat para sa personal na problema mo. Kung hindi ka aatras, kaming lahat ang malulunod kasama mo." Tiningnan ko silang lahat. Ang mga taong dati pumapalakpak sa bawat tagumpay ko, ngayoy handa na akong itapon
na parang basura para lang iligtas ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkainis at pag-aalala, hindi para sa akin, kundi para sa kanilang mga investment. Wala na akong kakampi, wala na. Kahit si Rafa, na abala sa pag-aasikaso ng kaso ko, ay hindi kayang pigilan ang pagguho ng tiwala ng board. Umalis ako sa meeting na yon bago pa man matapos. Hindi ko na kaya. Gabi, nakatayo ako sa malawak na bintana ng opisina ng aking ama. Ang opisina ko. Ang siyudad ng Makati ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw sa ibaba. Ang ganda! Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng pagmamalaki. Nakaramdam ako ng pag-iisa. Isang matinding, nakalulunod na pag-iisa. Doon, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng kadiliman ng opisina, bumagsak ako. Napaluhod ako sa sahig at humagulhol na parang isang batang nawawala. Ang bigat ng lahat ay sa wakas, dumagan sa akin. Ang pagtataksil ni Miguel, ang galit ni Esmeralda, ang pagtalikod ng aking tiyuhin, ang panghuhusga ng buong mundo, ang pagkawala ng aking pera. At ngayon, ang posibleng pagkawala ng kumpanyang ipinaglaban ng aking ama. Lahat ay nawala. Tumingala ako at nakita ko ang malaking portrait ng aking ama na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata sa larawan ay tila nakatingin sa akin, malungkot, ngunit matatag. Naalala ko ang huling pag-uusap namin bago siya atakihin sa puso. "Anak," sabi niya, hinahawakan ng aking mga kamay, "ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Ang mahalaga ay hindi kung paano ka bumagsak, kundi kung paano ka babangon. Ang isang Reyes ay hindi sumusuko. Ang isang Reyes ay hindi sumusuko. Dahan-dahan, pinunasan ko ang aking mga luha. Ang mga hikbi ay napalitan ng malalalim na paghinga. Tumayo ako, nanginginig man ang mga tuhod. Lumapit ako sa portrait ng aking ama at hinaplos ito. Hindi ako susuko, Dad. Bulong ko sa hangin. Hindi ako susuko. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Rafa. Ang boses ko sa kabilang linya ay hindi nabasag. Ito ay kalmado, malamig, at puno ng isang bagay na matagal nang nawala. Apoy. "Rafa, ihanda mo ang lahat." Tatawag ako ng isang emergency shareholders meeting. Oras na para tapusin ang laban na ito. Ang Grand Ballroom ng Reyes Legacy Holdings ay napuno ng mga bulungan. Dito ginaganap ang mga pinakamalalaking pagtitipon ng kumpanya. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi puno ng pagdiriwang, kundi ng tensyon. Ang lahat ng shareholders, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ay naririto. Ang media ay nasa labas, nag-aabang na parang mga buwitre. Ito ang araw ng paghuhukom. Pumasok ako sa ballroom kasama si Rafa sa aking tabi. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin. Mga matang mapanghusga, mausisa, at may halong awa. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso patungo sa entablado kung saan nakaupo na ang board of directors. Sa gitna nila, nakaupo si Doña Esmeralda. Ang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Katabi niya si Miguel, na dinala pa rito sa kanyang wheelchair para sa mas madamdaming epekto. Ngumiti siya sa akin, isang nangiting mapanlait, ang nangiti ng isang taong sigurado ng nanalo. Umupo ako sa aking pwesto. Ang ballroom ay naging isang korte at ako ang akusadong hinihintay na hatulan. Nagsimula ang pagpupulong, pinangunahan ni Mr. Jimenez. Pagkatapos ng ilang formalidad, ibinigay niya ang mikropono kay Doña Esmeralda. Tumayo siya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng kalungkutan. "Mga kagalang-galang na kasama sa kumpanyang ito, hindi ko nais na humantong tayo sa ganito. Ngunit ang Reyes Legacy Holdings ay dumudugo. Ang pangalan nito ay nadungisan.
At lahat ng ito ay dahil sa iisang tao. Tumingin siya ng diretso sa akin. Panahon na para tanggalin ang cancer bago pa nito patayin ang buong katawan. Kaya't formal kong inuulit ang mosyon. Isang boto ng kawalan ng tiwala laban kay CEO Isabela Reyes. Nagpalakpakan ang kanyang mga kampo. Hinintay kong matapos ang ingay. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa podium. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Ito na ang pagkakataon ko. Ang huling baraha. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko, ang boses ko'y kalmado, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Narinig ninyo ang panig ni Doña Esmeralda, isang kwento ng isang kawawang ina at isang anak na biktima, isang kwento na idinisenyo para makuha ang inyong simpatiya. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang totoong kwento. Sumenyas ako kay Rafa. Sa malaking screen sa likod ng entablado, isang audio file ang lumabas. Ano ito? Tanong ng isang shareholder. Ito, sabi ko, ay isang pag-uusap. Isang pag-uusap na hindi sinasadyang na-record ng isang security device sa opisina ng aking dating vice-presidente, si Mr. Rodolfo Cruz. Pinindot ni Rafa ang play. Ang unang boses na narinig ay ang boses ni Tito Rodolfo. Hindi ko na kaya. Masyado nang delikado. Malalaman ni Isabela ang lahat. Pagkatapos, ang boses ni Miguel. Ang malinaw at aroganteng boses ni Miguel, hindi ang boses ng isang kawawang biktima. Huwag kang duwag, Rodolfo. Ang lapit na natin. Sinunod mo ba ang sinabi ko? Nailabas mo na ba ang blueprint ng Project Aquila? Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong ballroom. Nagpatuloy ang recording. Rodolfo. Oo, pero ang strike. Nagkakagulo na ang mga tao. Miguel. Tumatawa. Magaling. Hayaan mong magkagulo. Hayaan mong bumagsak ang stocks. The more chaos, the better. Kapag si Isa na ang sinisisi ng lahat, kapag wala na siyang pera at kapangyarihan, papasok tayo. At lahat ng ito ay magiging atin. Isang maliit na bayad para sa paghihiganti ng pamilya De Villa. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakabibingi. Ang lahat ay nakatingin kay Miguel, na ngayon ay namumutla na parang patay. Si Doña Esmeralda ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Peke yan. Peke ba talaga, Doña Esmeralda? Tanong ko. Kung gusto ninyo, maaari nating ipa-analyze sa mga eksperto ang voice recording na ito. O kaya naman, maaari nating tanungin mismo ang pangalawang taong kasama sa pag-uusap na yan. Sumenyas ulit ako. Mula sa isang pinto sa gilid, pumasok si Tito Rodolfo kasama ang dalawang security guard. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Huminto siya sa gitna ng entablado. Mr. Cruz, tanong ni Rafa. Kinukumpirma mo ba na ang boses na narinig sa recording ay sa iyo at kay Mr. Miguel De Villa? Tumingin si Tito Rodolfo sa akin pagkatapos ay kay Doña Esmeralda. Huminga siya ng malalim. Oo, totoo ang lahat ng yon. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga shareholder ay nagsisigawan. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala. Ang mga kamera ng media na nakapuslit sa loob ay walang tigil sa pag-flash. Si Doña Esmeralda ay parang isang nasusunog na mangkukulam. Sinungaling! Binayaran mo siya, Isabela. Binayaran mo siya para siraan ang anak ko. Sa gitna ng lahat ng ingay, habang ang imperyo ng kasinungalingan ng mga De Villa ay gumuho sa kanilang harapan, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Nasa mga 60 anyos na ito, elegante ang pananamit at may awtoridad sa bawat hakbang. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko nakita. Tumahimik ang lahat habang naglalakad siya sa gitnang pasilyo. Huminto siya sa harap. Tiningnan niya si Doña Esmeralda, pagkatapos ay si Miguel. At sa huli,
Ako. Kinuha ni Mr. Jimenez ang mikropono. Ang boses ay nanginginig sa gulat. Mga kasama, anya, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang may-ari ng 10% ng Reyes Legacy Holdings, ang ating tiebreaker, si Mrs. Amelia de Villa Salcedo. Napatingin ako kay Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit. Ito ay puno ng takot. Isang takot na hindi ko pa kailanman nakita. Ang pagpasok ni Amelia de Villa Salcedo sa ballroom ay parang pagbuhos ng isang pitsel ng nagyayelong tubig sa nag-aapoy na silid. Bawat isa kasama na ako ay natigilan. Si Amelia, ang nakababatang kapatid ng yumaong si Don Gregorio de Villa, ang tiyahin ni Miguel, isang pangalan na matagal nang nawala sa sirkulasyon ng alta sosyedad. Nakita ko ang reaksyon ni Isabela. Gulat. Pagkalito. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, nagtatanong. Marana kong umiling, kahit ako, hindi ko alam na siya pala ang aming misteryosong shareholder. Ang aking ama ay nag-iwan ng maraming sikreto. Ngunit ang reaksyon ni Doña Esmeralda, ang pinakanakamamangha, ang dati parang leon na babae, ay tila naging isang basang sisiw. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Amelia, nanginginig na sabi ni Esmeralda. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para itama ang mga mali, Esmeralda. Sagot ni Amelia. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang isang patalim. Lumakad siya paakyat sa entablado. Kinuha ang mikropono mula kay Mr. Jimenez. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ngayon lang ako nagpakita. Panimula niya, ang tingin ay inilibot sa buong ballroom. Sa loob ng maraming taon, pinili kong manahimik. Pinili kong lumayo sa anino ng trahedya ng aking pamilya. Ngunit hindi ko na kayang manahimik habang ginagamit ng aking hipag ang pangalan ng aking kapatid para sa kanyang sariling kasakiman. Humarap siya kay Esmeralda. Sinisisi mo si Alberto Reyes sa pagkamatay ng aking kuya. Ngunit alam nating dalawa ang totoong dahilan. Hindi ba, Esmeralda? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sigaw ni Esmeralda. Talaga ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Alam nating dalawa na si Kuya Gregorio ay humingi ng tulong kay Alberto bago siya magpakamatay. Nag-alok si Alberto na bilhin ang shares ni Kuya sa De Villa Corporation para mabayaran ang mga utang nito. Ngunit tinutulan mo. Bakit? Dahil ayon sa ating kasunduan, kung mamatay si Kuya, lahat ng kanyang shares ay mapupunta sa'yo. Sa'yo lamang. Ang mga bulungan sa ballroom ay lalong lumakas, naging mga dagundong ng pagkagulat. Pinili mo ang pera kaysa sa buhay ng sarili mong asawa. Pagpapatuloy ni Amelia, ang boses ay tumataas na. Hinayaan mo siyang malunod sa utang at kahihiyan. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa dulo ng bangin para makuha mo ang lahat. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Humagulhol si Esmeralda, ngunit ang kanyang mga luha ay wala ng epekto. At hindi pa dyan natapos, sabi ni Amelia. Bumaling ngayon sa mga shareholder. Ang perang nakuha niya mula sa pagkamatay ng aking kapatid, ginamit niya para lasunin ang isip ng kanyang anak. Pinalaki niya si Miguel na may galit at pagkamuhi sa mga Reyes. Ginawa niyang instrumento ng isang paghihiganti na siya mismo ang may gawa. Naglabas si Amelia ng isang manipis na folder. Nandito sa aking mga kamay ang mga ebidensya, mga kopya ng bank records, mga sulat, mga testimonya mula sa mga dating kasambahay. Lahat ay nagpapatunay sa bawat salitang sinasabi ko. Si Doña Esmeralda de Villa ay hindi isang biktima. Siya ay isang oportunista, isang manloloko. Sa puntong yon, parang isang dam na sumabog. Ang buong ballroom ay nagkagulo. Si Doña Esmeralda, sa gitna ng lahat, ay parang nabaliw. Sumisigaw, nagwawala, itinuturo ang lahat, sinisisi ang lahat. Tumingin ako kay Miguel. Nakaupo lang siya sa kanyang wheelchair, nakatingin sa kawalan.
Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya ang tagapagmana na naghihiganti para sa kanyang ama. Isa lamang siyang pion, isang laruan sa kamay ng kanyang sakim na ina. Ang kanyang pagkalumpo, ang kanyang paghihirap, ay para sa isang kasinungalingan. Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom, ngunit hindi na mga shareholder ang pumasok, kundi mga pulis. Doña Esmeralda de Villa, sabi ng isang opisyal, inaaresto ka namin para sa mga kasong estafa, fraud, at market manipulation base sa mga ebidensyang isinumite ni Mrs. Amelia Salcedo at Mr. Rafael Santiago. Habang isinusaut sa kanya ang posas, nagpupumiglas si Esmeralda. Ang kanyang elegante at sopistikadang anyo ay naglaho, napalitan ng isang desperadong, pangit na imahe. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng kunin. Isabela, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Papatayin kita. Hindi siya pinansin ni Isa. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Isa ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Miguel. Sa pamamagitan ng isang tablet na hawak ng isang alalay, naka-video call pa rin ito. Nasasaksihan ang lahat. Nagkatinginan sila sa screen. Walang galit sa mga mata ni Isa. Awa. Walang arogansya sa mga mata ni Miguel. Pagkatalo. Isang malalim, absolutong pagkatalo. Dahan-dahan, iniabot ni Isa ang kanyang daliri sa screen at pinindot ang end call. Ang koneksyon ay naputol. Ang kanilang nakaraan. Tapos na. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula ng araw na yon sa ballroom, ang araw na gumuho ang mundo ng mga De Villa at muling nabuo ang sa akin. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng panibagong kabanata para sa Reyes Legacy Holdings. Ang aking opisina, na dating naging saksi sa aking mga luha at pagdududa, ay naging sentro ngayon ng pagbabago. Pinalitan ko ang mabibigat at madidilim na muebles ng aking ama ng mga mas magaan at modernong disenyo. Mas maraming salamin, mas maraming liwanag. Isang simbolo ng bagong simula. Ang unang mga linggo ay naging abala. Sa tulong ni Tita Amelia, na pumayag na maging special consultant ng board, sinimulan namin ang malawakang paglilinis. Tinanggal namin ang mga taong naging tapat sa mga De Villa at pinalitan sila ng mga bagong dugo na may integridad at galing. Inayos namin ang mga gusot na iniwan ng sabotahe ni Miguel at Tito Rodolfo. Nagsampa ako ng kaso laban sa aking tiyuhin, ngunit dahil sa kanyang kooperasyon, pinili kong huwag na itong ituloy sa korte kapalit ng kanyang tuluyang pag-alis sa kumpanya at sa buhay ko. Bawat araw ay isang hamon, ngunit sa bawat hamon, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang Isabela na dating umaasa kay Miguel sa bawat desisyon ay wala na. Ang pumalit sa kanya ay isang leader na natutong magtiwala sa sarili niyang kakayahan at intuition. Ibinuhos ko ang aking buong oras at enerhiya sa pagbawi sa mga nawalang pondo at pag-angat muli sa kumpanya. At unti-unti, nagbunga ang lahat ng aming pagod. Ang Project Aquila, na dating simbolo ng pagtataksil, ay matagumpay naming binawi at inilunsad muli sa ilalim ng bagong pangalan, Project X. Isang hapon, habang abala ako sa pagpirma ng mga papeles, pumasok ang aking sekretarya. Ma'am Isa, dumating na po si Attorney Santiago. Ngumiti ako. Papasukin mo siya. Pumasok si Rafa. Dala ang isang leather-bound folder. Hindi na siya ang aking abogado na laging seryoso. Ngayon, mas madalas ko nang nakikita ang nangiti sa kanyang mga labi, ang ngiti ng isang matalik na kaibigan. Good news? Sabi niya. Inilapag ang folder sa aking mesa. Binuksan ko ito. Sa loob ay ang mga huling papeles ng aking annulment. It's final. The court has granted your petition. You are officially and legally a free woman. Tinitigan ko ang mga dokumento. Ang pangalang Isabela Reyes de Villa ay may guhit na.
Ang natira na lang ay Isabela Reyes. Ako na lang. Isang pakiramdam ng kaluwagan ang bumalot sa akin. Isang bigat na hindi ko namalayang pasan-pasan ko pa rin pala ay biglang nawala. Salamat, Rafa, sabi ko. Ang boses ko'y puno ng sinseridad. Salamat sa lahat. Walang anuman, Isa. It was my job and my privilege. Nang hapong yon, pagkatapos umalis ni Rafa, nag-drive ako papunta sa sementeryo. Dinala ko ang paboritong puting rosas ng aking ina at ama. Umupo ako sa damuhan sa pagitan ng kanilang mga puntod. Hi, Dad! Hi, Mom! Bulong ko sa hangin. Ayos na po ang lahat. Ligtas na po ang kumpanya. Ligtas na po ako. Tumingala ako sa langit. Pinapanood ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ko ay umikot sa pagiging anak, pagiging tagapagmana, pagiging asawa. Ngayon, sa unang pagkakataon, malaya akong tanungin ang sarili ko. Sino si Isabela? At ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya? Bago ako umuwi, dumaan ako sa aking lumang mansyon. Ang mansyon kung saan ako lumaki, kung saan binuo ko ang aking mga pangarap kasama si Miguel. Puno ito ng mga alaala, mabuti at masama. Ngunit hindi na ito ang aking tahanan. Ibinebenta ko na ito. Pag-uwi ko sa aking bagong penthouse unit sa BGC, isang sulat ang naghihintay sa akin sa ibabaw ng console table. Isang ordinaryong puting sobre. Ang nakasulat na address ng nagpadala ay mula sa City Jail. Alam ko na kung kanino galing. Kinilabutan ako. Ilang sandali ko itong tinitigan. Nag-iisip kung bubuksan ko ba. Isang bahagi sa akin ang gustong malaman kung ano ang sasabihin niya. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nagsasabing wala nang dapat pang sabihin. Kinuha ko ang sulat. Hindi ko ito binuksan. Naglakad ako papunta sa aking maliit na opisina. Sa tabi ng aking mesa ay may isang paper shredder. Walang pag-aalinlangan, isinaksak ko ang sobre sa makina. Ang ingay ng paggiling ng papel ay parang musika sa aking tainga. Pinanood ko ang mga piraso ng nakaraan na maging confetti hanggang sa wala nang natira. Tapos na. Totoong tapos na. Isang taon. Isang taon na ang nakalipas. Kung may isang salitang makapaglalarawan sa nakalipas na taon, iyon ay pagbabago. Ang umagang ito ay nagsimula tulad ng karaniwang mga umaga ko na. Paggising ng maaga, isang tasang mainit na kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw mula sa aking bintana at isang mabilis na pag-scan sa mga balita sa negosyo. Ngunit sa araw na ito, may isang bagay na kakaiba. Sa gitna ng mga stock market reports at corporate news, nandoon ang aking mukha. Nasa pabalat ako ng Forbes Philippines, ang pinakaprestihiyosong business magazine sa bansa. Ang nakasulat sa ilalim ng aking litrato ay isang titulo na nagpangiti sa akin. The Phoenix of Makati, How Isabela Reyes Rebuilt an Empire from the Ashes. Hindi na ako ang kawawang byuda o ang asawang pinagtaksilan. Ako na ngayon ang Phoenix. Isang nilalang na namatay at muling nabuhay mula sa sarili nitong abo. Mas malakas, mas maningning. Nang hapong yon, inimbitahan akong magsalita sa isang Women's Business Summit. Habang nakatayo ako sa entablado, sa harap ng daan-daang mga kababaihan na may mga pangarap, mga estudyante, mga batang profesional, mga kapwa ko negosyante, nakita ko ang aking sarili sa kanila. Nakita ko ang takot, ang pag-aalinlangan, ngunit higit sa lahat, nakita ko ang determinasyon. Madalas tayong sinasabihan bilang mga babae kung ano ang dapat nating maging. Panimula ko, ang boses ko'y malinaw at matatag. Maging mabuting anak, maging masunuring asawa, maging mapagmahal na ina. Lahat ng yon ay magagandang bagay. Ngunit madalas, sa sobrang pagtutok natin sa mga papel na ito, nakakalimutan nating maging isang bagay na mas mahalaga, ang maging tapat sa ating mga sarili.
Ikinuwento ko ang aking paglalakbay. Hindi ko itinago ang sakit, ang pagtataksil, ang pagbagsak. Ngunit mas binigyan ko ng diin ang pagbangon. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang ilagay ang halaga ng aking pagkatao sa kamay ng ibang tao. Noong nawala ang taong iyon, akala ko'y nawala na rin ako. Ngunit natutunan ko na ang ating tunay na halaga ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal natin sa ating sarili. Find your own strength. Build your own kingdom. Be the queen of your own story. Pagkatapos ng aking talumpati, sinalubong ako ng malakas na palakpakan. Lumapit sa akin ang mga kababaihan, nagpapasalamat, nagsasabing naging inspirasyon ako sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman o tagumpay sa negosyo. Isang kaligayahang nagmumula sa pagtulong sa iba. Gabi na nang makauwi ako sa aking penthouse, pagod ngunit masaya. Nagbuhos ako ng isang baso ng alak at lumabas sa malawak na balkonahe. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamanteng kumikinang sa dilim. Ang ganda ng aking kaharian. Malalim yata ang iniisip ng reyna. Napalingon ako. Nakasandal sa hamba ng pinto si Rafa. May dalang isa pang baso ng alak. Ngumiti siya. Sa loob ng nakalipas na taon, ang aming pagkakaibigan ay lalong lumalim. Siya ang aking naging kakampi, ang aking tagapayo, at ang taong nakakita sa akin sa pinakapangit kong estado, ngunit hindi ako iniwan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko. Sagot ko. Tumabi siya sa akin. Inabutan ako ng baso. Malayo na nga. I'm proud of you, Isa. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Rafa. Ginawa mo ito, Isa. Ikaw mismo. I was just there to remind you of the queen you've always been. Nagkatinginan kami. Sa kanyang mga mata, walang pagkaawa, walang paghanga sa isang CEO. Ang nakita ko ay pagtingin. Isang tapat at dalisay na pagtingin na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang bagong simula na hindi ko hinanap, ngunit kusang dumating. Itinaas niya ang kanyang baso. To the queen. Ngumiti ako at itinaas din ang aking baso. To new beginnings. Nagtagay kami. Hinayaan naming dalhin ng malamig na hangin ng gabi ang mga huling bakas ng nakaraan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. Dahil dati, ako ang reyna sa isang huwad na palasyo, sa isang kwentong isinulat ng iba. Ngayon, ako ang reyna at hawak ko ang panulat. Sa huling yugto ng kwento ni Isabela Reyes, malinaw na ang tunay na tagumpay ay hindi simpleng paghihiganti, kundi ang pagbawi ng dignidad at kapangyarihan sa sariling buhay. Sa harap ng mga kasinungalingan, panlilinlang at pagtataksil ni na Miguel at ng kanyang ina, pinili ni Isabela ang katotohanan at doon bumagsak ang mga maskara ng kasamaan. Sa tulong ng batas at ng sariling talino, napatunayan na ang kasakiman ay may hangganan at ang mga nagtatangkang umagaw ng hindi sa kanila ay mananagot sa tamang panahon. Samantala, ang isang babaeng minsang winasak ang pangalan ay muling tumayo. Mas matatag, mas malinaw ang layunin, at handang bumuo ng sariling imperyo. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan ay maaaring maapi. Ngunit hindi kailanman nawawala ang hustisya. Ang lakas ng babae ay nasa kakayahang pumili na huwag manatiling biktima, kundi maging arkitekto ng sariling kapalaran. Sa inyong palagay, tama ba ang naging paraan ni Isabela upang ipaglaban ang kanyang sarili? Kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon, pipiliin niyo rin ba ang lumaban sa halip na sumuko? Kumusta kayo ngayon? Sana ay maayos ang inyong kalagayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Inaasahan ko ang inyong mga saloobin at kwento sa comments dahil mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo. 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 Bawat isa sa inyo.